Mga kwentong pambata. Ang hari ng candy. Noong unang panahon sa malayong lupain, may isang kahariang nagngangalang Hagenwood at sa katunayan, ito ang kaharian na nagtatanim ng mga candy. Parang isang lupain ng candy. Pero hindi para sa kaharian ang lahat ng candy. Tinanim ang mga yon para lang sa hari ng Hagenwood. Magandang umaga, kamahalan. Maasim na candy po ang espesyal sa araw na ito. Magustuhan niyo po sana. Alam mo, kunin mo to at ibigay sa chef para sa paggawa ng napakasarap na candy. Oh, sige po. Masusunod po, kamahalan. Pero wala dito ang chef, kaya hindi niya makukuha ang parte niya. Kita nyo na? Dahil hindi pinanatili ng hari ang pagiging matapat at masunurin. Sinungaling at tamad din ang mga nasasakupan niya. Gusto ko na kumain! Kamahalan, meron po tayong maasim na candy omelette, alak at gummy bear juice. Mukhang masarap yan! Nakuha mo ba ang isang balot ng ginto para sa ginawa mo, Mrs. Sweet Tooth? Kamahalan. Nitong umaga lang nasabi niyo na magbibigay kayo ng isang balot ng ginto. Pero wala naman talaga kayong ibinigay. Ha? Hindi ba? Nakalimutan ko. Sabi ko naman sa'yo. Eto, para sa katapatan mo sa trabaho mo. Nagsinungaling na naman ang butler. Pero dahil laging candy ang iniisip ng hari, palagi siyang lito. At nakakalimot sa kanyang mga kausap. Pagod na ang mga tauhan ng Hagenwood sa mga utos ng hari. Pero nalaman nila na madali lang nilang makukuha ang mga gusto nila. Kailangan lang nilang magpalago ng mga candy. Naisaayos na ang hukuman ng Maharlika. Kamahalan, kinuha niya po ang lupain ko at itinatanggi pa niya. Hindi naman po niya naumpisahan ang lupain yon, kamahalan. Nang itapa ko po ang paa ko sa lupain yon, wala naman siya ron. Kung sa kanya po talaga yon, dapat palagi siyang nandun kahit anong oras. Hindi po kailangang nandun ako palagi sa lupain ko. Anumang oras, alam niyang sa akin yun. Siguro nga. Pero hindi ko na yun bibitawan ngayon. Teka, sandali. Ano bang pananim ang meron sa lupain ninyo? Lahat po ng prutas at gulay. Ha? Ano? At walang candy. Kamahalan, pangako ko pong ibibigay ko ang kalahati ng aking lupain para makapagtanim ng candy. At dadaling ko po dito sa kaharian. Ganyan dapat. Sa'yo na ang lupain. O sige, tapos na ang pagpupulong. May dedikadong pangkat ng matatalinong ministro ang hari na labis na nag-aalala sa mga nangyayari sa Hagenwood. Kamahalan, isa po yung pagpapakita ng malabong hustisya. Ay, pakiusap. Paminsan-minsan hindi ko maintindihan kung anong nais niyong sabihin. Kamahalan, ibig sabihin po, malinaw na pagmamayari ng lalaki ang lupain yun. Oo, pero dapat candy. Paumanhin, kamahalan. Pero kapag pinagpatuloy po natin to, sa susunod, maaari po tayong malagay sa seryosong kapahamakan. Tinatamad ng mga tao sa Hagenwood at hindi na nagtatrabaho. Dumami ang krimen simula nang malaman nilang aayon sa kanilang pamumuno ng hari. Kapag nagbigay sila ng mga candy. Kamahalan, hari ng candy ang tawag nila sa'yo. Hari ng candy. Oh, gusto ko yun. O siya, sige na. Makakaalis na kayo. Nasaan ba ang chef ko? Nangako siyang igagawa niya ako ng nogat. Umalis sa mga ministro ng walang imik at may pagkabigo na namang naramdaman sa kanilang hari. Sa katunayan, noong bata pa ang hari, sobrang istrikto ang mga magulang niya. Hindi nila hinayaang kumain siya ng candy noon. Kung saan kaya naisip ng hari na may karapatan na siya ngayon na magkaroon ng maraming candy na gustuhin niya. Na kahit malaki na siya at matanda na, magagawa na niya ang gusto niya. Wala siyang magawa noon dahil kailangan niya sundin ang mga magulang niya.
Bilang matanda at hari ng Hagenwood, sinisisi pa rin ng hari ng candy ang mga magulang niya sa lahat. Nalalapit na ang pagharap niya sa napakalaking problema. Kamahalan, minamahal kong kamahalan. Ang pinakadakila sa lahat, aking hari ng candy. Ginagalang ko po ang kapangyarihan nyo at karunungan. At sino ka naman? Isa po akong manlalakbay na naghahanap ng maliit na trabaho. Mag-isa lang po ako, gutom at uhaw. Nang marinig ko po ang tungkol sa lupain ng candy at ang hari ng tanging ito lang ang kinakain. Patawad po kamahalan. Alam ko po na hindi maayos ang lagay ng kaharian. At alam ko rin po kung ano talaga ang mali. Tapos na ako sa mga taong pinipigilan akong kumain ng candy. Hindi ko na kailangan na isa pa. Tumigil sa pagkain ng candy? Kalokohan po yan. Sa katunayan, pakiramdam ko po, hindi po sapat ang nakakain nyo aking hari. Kakulangan po ito kung anong ninanais nyo na nagpapanatili sa pagiging dakila nyong hari sa buong sanlibutan. Sobrang saya ng hari ng candy na may nakakaintindi sa kanya. Agad niyang tinanggap ang bagong dating na lalaki bilang sarili niyang ministro, habang hindi naman natutuwa rito ang ibang ministro. Walang sinayang na oras ang bagong ministro. Binago niya ang mga tungkulin ng kaharian at pinapirmahan sa hari ang iba't ibang uri ng mga patakaran, kung saan hindi man lang muna ito binasa ng hari. Ang unang patakaran, ang pagbabawal sa pagtatanim ng mga gulay sa Hagenwood. Tanging at natatangi lang na iba't ibang uri ng candy ang itatanim. Nang biglang nagkaroon ng napakaraming candy na naimbak, kinailangan pang palabasin ang mga preso sa piitan. Kailangan itago ang mga candy sa mga piitan, sa atik, at maging sa mga bulsa ng sundalo. Dahan-dahan at unti-unting naging tamad ang mga tauhan ng Hagenwood at walang interes na gumalaw. At ang hari ng candy, malamang sabihin na lang natin na nakatulog siya ng napakatagal at walang ibang naisip kundi ang mga candy. Tapos isang araw, Kamahalan, ang kaharian po ng Demensia. Hinahamon po tayo ng digmaan. Talaga ba? O sige. O siguro, tanggapin na lang natin ang hamon nila, hindi ba? At maging handa. Nasaan ang bago kong ministro? Kamahalan, nawawala po siya. Inimbestigahan po namin ang nalaman na siya po pala si Haring Euronius. Ang hari po ng kahariang Demensia na naghahamon po sa atin ng digmaan. wala po tayong kahit ano, kamahalan. Walang mga armas at walang paraan para maproteksyonan tayo. Ano pong gagawin natin? Kinuha niya po ang lahat ng ginto. Katapusan na po natin, kamahalan. Tumayo mula sa kanyang trono ang hari ng candy sa unang pagkakataon. Hindi siya makapaniwala sa nagawa niya sa kanyang kaharian. Paano niya hinayaang makumbinsi siya ng ibang tao? Kahiya-hiya niya itong naalala. Humingi ako ng tawad sa inyong lahat. Kailangan nyo ng isang haring iniisip ang kanyang nasasakupan at hindi ang kanyang kagustuhan. Nagkamali ako ng napakatagal at nagawa niyo pa rin lahat na igalang ako. Pero nangangako ako na hindi ko nahahayaang makuha ni Haring Euronius ang trono ko at ang mga taong nasasakupan ko. Tinatawag ko ang mga tauhan ko at hinihiling na magsama-sama at lumaban sa digmaan. Pero wala po tayong mga armas. Kung ganun, maging mautak tayo. Hagenwood! Ilabas ang lahat ng mga candy na meron tayo. Wala dapat may iwan na isang gummy bear. Makikipagdigmaan tayo. Para sa Hagenwood! Nagharap ang Dementia at Hagenwood sa isang malaking digmaan. Kamahalan, alam ko po na natanggap na po nila ang hamon natin. Pero parang hindi po sila interesado, siguro? Kinain nila lahat ng candy sa tingin ko. Tinatamad lang sila na protektahan ang mga sarili nila. Sugod! Anong sabi nila? Sugod? Nang atakihin ng mga kawal ng Dementia gamit ang kanilang mga kanyon at baril, naglabasan ang lahat ng candy, alak, chewing gum, at lollipops. Ano? Ano nangyayari? Sa katunayan, walang armas sa mga kawal ng Hagenwood para proteksyonan ang kanilang sarili. Pinasok nila ang kaharian ng Dementia noong gabi bago ang digmaan at nilagyan ng mga candy ang mga kanyon at baril. Ang lakas ng loob nyo! Kulang ba yan, Haring Euronius? Marami pa kaming nakatagong sorpresa. Ilabas ang mga gummy bear, nuggetin at caramel.
Nagpalipas ng gabi ang mga tauhan ng Hagenwood sa paggawa ng malalaking gummy bears at gas balloon na may mga supot ng malagkit na nogatin at caramel na nakasabit. Ang lagkit nito! Gummy bear? Gummy bear! Teka lang! Bakit sobrang lagkit? Di ako makagalaw! At ganun din si Haring Eronius. Paumanhid, hindi ka namin marinig dahil sa mga kending nakabalot sa'yo. Tinanggal kay Haring Eronius ang nakabalot na gummy bear at humingi siya ng tawad sa hari ng candy sa paghamon dito. Kasalanan ko talaga dahil sa kawalan ng interes ko sa kaharian ko. Pero natutunan ko ang aral ko. Aming kamahalan, gumawa naman po kayo ng tamang desisyon. Sigurado po kami na ikaw ang pinakamagaling na hari ng Hagenwood. Pinatawad ang hari ng candy si Haring Eronius at sumumpang hindi na pababayaan ang kanyang kaharian. Tumigil na sa pagtatanim ng candy ang mga tauhan ng Hagenwood at nagsimulang magtanim ng mga prutas at gulay. Hindi na nila kailangang magtanim ng candy para humingi ng hustisya at mahal nila ang paghatol ng kanilang hari sa kanilang mga usapin. At para sa hari ng Hagenwood, mahal niya ang bago niyang pangalan at nakilala siya bilang pinakamagiting at mapagbigay na hari na mayroon ang kaharian ng Hagenwood. Naroon pa rin ang alamat. Mayroon pa ring tamang lugar sa hardin ng hari para sa mga candy. Kung tutusin, hindi maaaring hindi kumain ng candy ang isa.